Pero kung pag-usapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Ito na naman yung kabobohan mo, Mari. Ang Pangulo ang nagpaimbestiga, kaya wala siyang kinalaman. Siya ang nagpaimbestiga, kaya hindi siya dapat imbestigahan. Hindi ba pwedeng nagpaimbestiga siya kasi alam niya siya na ang iimbestigahan, kaya inunahan niya na? Di ba? Hindi ba merong possibility na ganun? Kaya siya nagpaimbestiga kasi naiipit na siya. So bago siya imbestigahan, nagpaimbestiga na yung adik na yan. Tapos yung sinasabi mong yung GAA na maaring pinirmahan niya. Anong maari? Pinirmahan niya talaga yung GAA na naging sanhi ng di umanong corruption sa flood control. Hindi ito haka-haka. Hindi ito katang-isip. Hindi ito di umano. Ito ay totoong nangyari. Totoong pinirmahan ni Bangag yung GAA, kaya nagkaroon ng korupsyon sa DPWH. Actually, hindi lang DPWH, napakaraming ahensya ng gobyerno. Ang punong-puno ng nakawan, Mare. Di ba? Bakit ba nagkaroon ng nakawan? Kasi nga pinirmahan niya. 1+1, very basic. Tapos sa pagmamalaki mong ending, wala siyang Mary Grace Piatos. Anong walang Mary Grace Piatos? Yung mga nagdi-deliver ng droga sa kanya, hindi ba ito Mary Grace Piatos din? Kasi hindi naman pwedeng i-divulge kung sino ang supplier ng mag-asawang Bangag na yan. Actually, hindi nga mag-asawa pamilyang Bangag. Dahil kasama yung mga anak niya sa mga nagdudroga, sabi ni Ate Aimee. Okay? Lilinawin natin si Ate Aimee mismo ang nagsabi na ang mag-asawang ito ay nagbabangag kasama ang kanilang mga anak. Hindi ba natin pwedeng i-consider na ang mga supplier ni Ngagva isang Mary Grace Piatos din? Pinagmamalaki mo, Mare, na walang Mary Grace Piatos si Ngagva, pero meron siyang pulburon. Meron siyang kokaina. Meron siyang sex video sa Amerika. Di ba yung sinabi ni Lady na you go enter the dragon na the wet packs of my husband. Nagreklamo pa nga si husband, di ba? I think it's too big. Na nagtaka naman si Mr. Tubig. Ilang beses nang nag-enter the dragon sa wet packs? Di ba ng Pangulo, pagtapos ngayon ng Artica, it's too big. My God. Di ba napaka-ipokrita? Yung naratibo mo walang kwenta. Just because ikaw ang nagpa-imbestiga doesn't mean na hindi ka kasama. Inunahan mo lang dahil alam mong iimbestigahan ka na, kaya ka nagpa-imbestiga. Huwag nyo nga laging ginagago yung mga Pilipino. Yung feeling nyo kayo lang matalino. Feeling nyo magaling kayo mag-analisa. Feeling nyo, pag meron kayo sinabi, mapapaniwala nyo yung mga Pilipino. Ugo ka talaga, Mari. Palibasa isa kang abogada, pero yung katwiran mo, pang tanga. Wala ka ng kahihiyan sa sarili. Sa bagay, sa laki ng kwarta na isinusungal-ngal sa bunganga mo, talaga namang wala nang hiyaan ito. Pakapalan na lang ng bulsa ito. Nakakaloka. Yung sasabihin mo na na hindi nagnakaw, ang presidente, siya ay hindi magnanakaw. Pwede. Hindi siya literal na nagnakaw. Agree ako dyan. Pero, siya ang nagpanakaw. Pumirma siya ng GAA para makanakaw yung mga kasama niya at maibigay sa kanya. Alangan mang magnanakaw lang yung mga nasa ibaba, tapos siya na nasa itaas walang mapapala. At lahat sila walang mapapala kung hindi pipirma si leader. Di ba? Hindi siya nagnakaw, pero siya ang nagpanakaw. Di ba? Tapos pagkanakaw, ibinigay sa kanya. Hati-hati sila May gulay, pwede ba? Huwag mong gagawin ng mga Pilipino, Mare. Hindi kami katulad mo. Ipokrita, mukha kang pera. Isang araw, sinasabi ko sa'yo, may impacho ka din.
maimpatyo ka din. Tapos makikita mong reaksyon ng taong bayan kung gaano sila hindi malulungkot pag ikaw ay naimpatyo. Ganon. Ina mo,